So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-review na rin natin finally ang bagong labas, fresh na market, ang iPhone 17 Pro Max. Maganda kaya to, tara, check natin. Then mga ka-J-Vlog, for today's content, ayan, i-review na rin natin itong iPhone 17 Pro Max. So ito ay kakalabas lang nung September 19, 2025 sa ibang bansa. Pero syempre, nakakuha na tayo ng 17 Pro Max. Bumili tayo niyan sa ating mga trusted sellers sa Green Hills. Wala na iba kundi si Ate Mayet ng CMB Gadgets. So, located sila sa stall XB02, second floor, Green San Juan City. Kung interested kayo bumili ng 17 Pro Max, ayan, available na po sa kanila ito. At, yun nga, syempre, hindi pa po to official na lumalabas sa Philippines. Kaya expect nyo na medyo iba yung price niya. Ngayong September 2025, mas pricey siya at malayo sa SRP. Pero pag lumabas na ito sa Power Mac or sa official na lumabas siya sa Philippines, asahan nyo na bababa rin ang price ng 17 Pro Max sa Green Hills, mas below SRP na sila. Kaya hanggang gusto nyo mauna na sa trending, bumili na tayo ng iPhone 17 Pro Max. Ako bumili ako 17 Pro Max para ma-review agad hanggang hindi pa siya lumalabas sa PH. And ita-target nating i-purchase yung iPhone Air. Kasi yun yung bagong addition sa series ng iPhones. And syempre, complete redesign ng iPhone 17 Pro Max, mga idol. At surprisingly, when it comes sa performance, maganda talaga. Ang more on focus nito is yung camera itself. So, dito nga sa ating review, magpapakita ko ng mga photo samples and titingnan natin ng closer look ang iPhone 17 Pro Max. So, tingnan natin ng closer look ang iPhone 17 Pro Max. So, ayan siya. So, syempre, kung mapapansin nyo, Lods, ba't hindi mo kinuha yung Cosmic Orange? Yun yung trending ngayon. So, yung gusto kasi ng asawa ko is yung silver at mas safe yung silver kasi meron nga tayo nakikitang issue sa online na about sa mga paint chip ng Cosmic Orange at ng Deep Blue. Itong silver talagang natural na aluminum na to na color, okay? So, maganda naman, two-tone siya. Ito is white. Parang ang malayo, para siyang naka-MagSafe. Pero hindi yan naka-MagSafe. So, merong reason kung bakit ganyan yung structure ngayon ng iPhone para mas gumanda yung battery performance niya or mas malaking battery niya. So, meron tayong LiDAR scanner dito. Mas malaki na rin yung LiDAR niya. Microphone at yung flash. Tapos, yung very infamous na triple rear camera system ng iPhone 17 Pro Max. So, lahat po to ay 48 megapixel na. At same din na 6.9 inches. Nandito rin yung ating capture button, yung ating power button sa right side. So, yun. The down part, this is aluminum na siya ulit. Material din ng iPhone 16. Ito yung iPhone 16. Same material na ulit, aluminum. Pero sinabi nga nila na mas better yung aluminum na nilagay nila sa iPhone 17 Pro Max. So, ito yung aluminum ng iPhone 16 or yung mga base model. Kasi syempre, pag sa tayo, 'di ba, before pag mga Pro Max, mas premium yung yung material na ginagamit, for example, stainless steel and titanium. Ito all aluminum na po lahat. At ang mas magandang material ngayon isa sa Air, which is titanium siya. Okay, so sa right side nga, ayan siya. Sa taas wala. Left side is yung action button, power button, and yung SIM tray. Yes, may SIM tray to kasi Hong Kong variant to. Yung US, yung ibang mga countries is eSIM na sila. Pero dito sa Asia, karamihan naka-physical SIM pa rin. Meron tayo ditong USB Type-C, microphone, and yung speaker grill. So, dual steer speaker, syempre ang 17 Pro Max, isang speaker dito sa baba at isang speaker dito sa earpiece. So, pag in-open natin to, ayan, bubungad sa atin yung napakalaking display ng iPhone 17 Pro Max. Ayan siya. So, 6.9 inches, LTPO, Super Retina XDR OLED display. So, mas better na yung quality ng display niya. And let's try to compare doon sa iPhone 15 Pro Max. So, yung 15 Pro Max is 5.7 inches. So, medyo naninibago talaga ako sa malaking display ngayon ng smartphone. Kasi galing ako sa 15 Pro Max at gamit ko ngayon 16 Pro Max. Itong 17 Pro Max sa asawa ko to. Ayan yung difference sila. Lumiit yung 15 Pro Max, no? Ayan. 120 Hz. Resolution is 120 Hz refresh rate siya. Sa camera, dito tayo ngayon sa camera mag-focus. Ito yung bago ngayon ng iPhone sa camera. Tingnan nyo to. Meron itong center stage.
Na for example, pag nagdagdagan yung subject, mas magiging wider siya. Pero pwede nyo naman gawing manual yan. Ayan. Center stage off. I-on yung center stage. Ito yung malupit dito. Hindi nyo na kailangan gumanyan para mag-landscape. Ayan, o, di ba? Dahil ang front-facing camera nito is square na po. Square shape na po yung sensor niya, kaya mas okay na mag-take ng photo sa landscape kahit na ang gamit natin is portrait orientation. So, yan yung bago ngayon at very innovative yung ginawa ngayon ni Apple dito at makikita na rin natin yan sa mga ibang devices soon. So, sa video naman, ang pinaka-max resolution niya is 4K resolution, 60 FPS. Meron din sa video yan, pwede natin gamitin. Photo, portrait, ayan, meron tayong mga settings yan, night mode style, aspect ratio, timer. Ayan, meron tayong spatial recording. Ito syempre yung sa liquid glass. Tingnan yung liquid glass. Oh. Diba? Panorama, cinematic, very famous na cinematic mode. And sa rear, ganun din, same din naman yung quality nung sa rear naman, ayan, medyo gumanda na yung zooming natin. 2 times, 4 times, 8 times. Nakita nyo yung mga himulmul na yun, no? Kitang-kita yung mga likabok. Oh. So, solid yung camera nito kasi lahat to is 48 megapixel na mga idol. Itong iPhone 17 Pro Max, ang isang pinaka-the best na upgrade dito is sa camera mismo. Dahil lahat nga po yan 48 megapixel at pinaka malupit doon is yung center stage ng front-facing camera niya. Siyempre, power to ng Apple A19 Pro chipset. Very powerful na chipset ngayon ng Apple. 6.9 inches, sobrang laki. And siyempre, naka-dynamic island na siya with always-on display. Sample, rear camera of the iPhone 17 Pro Max. Pinaka-max resolution is 4K 60. Gamit natin is Full HD 1080p, 60 FPS. Napakalinaw ng camera. Maganda dito yung zoom niya. So ayan, meron tayo dito. Saan tayo pwede mag-zoom? Ayan na lang. 2 times zoom, optical yan. 4 times and 8 times. Ayan, grabe. So kahit na naka 8 times siya, clear pa rin siya. Up to 24 times zoom tayo dito sa 17 Pro Max. Ayan. So video sample, front-facing camera of the iPhone 17 Pro Max. So ito nga maganda na dito sa device na to pag nagvi-video tayo ng ganito na landscape orientation or ganitong aspect ratio. Hindi na natin kailangan i-tilt yung smartphone dahil square shape na yung kanyang sensor. Ayan. Mas madali. Hawak natin siya ng portrait orientation pero yung shooting natin is landscape orientation. Diba? Napaka-solid. Very convenient. Napakalinaw ng camera. Up to 4K resolution. Ayan siya. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa iPhone 17 Pro Max. And yes, napakaganda nung camera niya. Medyo nakakalungkot lang yung part when it comes sa build quality. Medyo nag-downgrade sila to be honest. From titanium to aluminum. Pero sinasabi nila yung aluminum na nilagay nila dito sa iPhone 17 Pro Max mas maganda, mas nakakabawas din ng heat compare sa titanium. Pero syempre, titanium is titanium, mas better yung quality na yan. Pero sinabi nila itong aluminum na to, magaan din naman to or mas lighter na aluminum to. Pero no worries when it comes sa titanium, nandun pa rin naman yan sa iPhone Air. Pero glossy titanium na siya, kaya gustong-gusto ko talaga i-try
first hand ang sa iPhone 17R kasi unang-una napakagaan at sobrang nipis lang yan. So, when it comes sa design, yun nga, complete redesign ng iPhone 17 Pro Max at eto na, tignan nyo naman, sinasabi nga na iba mukha daw tong Poco kasi syempre yung mga Poco smartphone ganito yung design. Pero meron namang meaning kung bakit nila ginawang ganito yung design ng iPhone kasi karamihan ng material or nung internals ng iPhone 17 Pro Max nandito banda mga idol para mag-give space dito sa kanyang battery para mas lumaki yung battery niya. So expect nyo na sobrang kunat ng battery na itong iPhone 17 Pro Max compare of course sa mga predecessors niya. At sa America or sa US, eSIM na sila. Pero ito kasi since itong binili natin na to is Hong Kong variant to. Yung Hong Kong variant before is dual physical SIM. Pero ngayon, single physical SIM na lang sila plus eSIM. Expect nyo pag may SIM card or SIM tray ang inyong iPhone, mas mababa po yung battery capacity niyan compare sa eSIM only na iPhone sa US. Kasi yung sa US, sa 5,000 plus milliampere, ito nasa 4,800. Dahil nga nag-give space sila doon sa SIM tray, ang laki nung effect, di ba? Ang laki rin ng difference when it comes sa milliampere battery capacity. And hopefully mag-eSIM na rin tayo ngayon. Kasi na-adapt naman na natin talagang eSIM. Pero ibang eSIM company kasi or telco, medyo complicated sila sa eSIM kaya ayaw nung mag-ibang mag-transition Na-expired yung QR, tapos kailangan nyo pa pumunta sa mismong, for example, sa Globe Postpaid, sobrang hassle magpalit. Pag kunyari, nagpalit kayo ng device, sobrang hassle, pupunta pa kayo sa postpaid ng Globe or sa Globe Store para mapalitan yung device, para mapalitan yung QR nyo. Pero meron din naman Globe Prepaid na very convenient ang Globe Prepaid eSIM. Hindi po nag-expire ang QR niyan, kaya very very convenient. At sobrang dali lang mag-switch ng eSIM sa Globe. Pero sa Smart, I know, hindi rin nag-expire ang QR niyan. I don't know. Sa Dito, wag kayo magdi-Dito eSIM kung primary SIM card niyo yan. Kasi nag-expire din yung SIM card niyan at one-time use lang yan. I don't know kung pwede pa mag-request. Kasi ilang beses na ako bumili ng Dito eSIM. Kasi hindi ko siya mabalik or hindi ko siya malipat sa mga devices ko. So again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo bumili ng 17 Pro Max, ayan, meron tayong available niyan sa ating legit na tindahan sa Greenhill, si Ate Mayet ng CMB Gadgets Tol XB02. Available din ng iPhone Air and iPhone 17 sa kanila and of course Pro. So, October 2025, lalabas na to sa Philippines officially at mababa na ang presyo niya, nasa 80 to 90,000 pesos na lang ang presyo niya. Kasi ngayon sa Greenhill, sa 100 plus siya, 90 to 100 plus pesos. So, yes, for me, ang pinaka-major na nagustuhan ko sa 17 Pro Max, overall camera quality kasi lahat ng camera nito is 48 megapixel at yung square shape sensor ng camera niya na no need na gumanyan kayo para mag-selfie. Just use the portrait orientation kusa na magla-landscape yung camera niya sa front face.